Kung pag-usapan natin yung kanina lang, napanood ko kayo, yan pa po ang suot ko, parang wala pa tayong isang oras. Meron palang pagdinig kanina, ang isang komite, parang ano to, parang ang counterpart nito sa Senado, yung Blue Ribbon Committee, tama ba kong? Yung ayan po. At doon po, inibitahan nila kanina ang pangalawang Pangulo. Nando naman po ang pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. Pero ang nangyari, mukhang, dapat ba mag-oath kung yung mga nando, mukhang hindi ata nag-oath si BP Inday. Ano ba nangyari kanina kong? Kasi traditionally, kapag ikaw ay inimbita as a resource person, Okay. siguro nakikita niya yung maraming mga nakitang mga irregularities. Opo. Unang-una, gumagawa ba kami talaga ng batas nung pinatawag siya? Ang pinag-uusapan kasi is budget briefing. At ngayon, plenary debates na. Opo. Ang dahil lamang sa isang privilege speech nung isa sa aming mga kasama, Opo. yun ay kaagad na nirefer sa Committee on Rules. So, tama, una ko nga, tama po ba? Kasi may nag-privilege, kung di ko nakakamali, Congressman Roland Valeriano po yan kong, Maynila, ang nag-privilege speech. Yan nga daw, si Kong Valeriano ay nagsalita. Hindi ko nga naihayag kagad yung objection ko doon sapagkat nahuli nga akong dumating kasi bago yun, meron akong dinaluhan na isa pang committee hearing Okay. yung tungkol doon sa prangkisa naman ng Davao Light. Punto na yan, malaking issue din pala yan ko, ano? May kinalaman po sa mga consumer ng kuryente. Hindi naman ako pupunta doon ng walang dahilan eh. Opo. Well, ito na nga po, Kong. Napunta tayo dun sa... so, ano pala yun? Ano ba? Investigation po ba yun? Sinabi nila... In aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba ako magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating komite, sabi kong ganyan, sa Section 2 sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, ito nga yung privilege speech, ay principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite, Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ko ito. Binubulungan siya ng mga staff na doon. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ay kaya ganun. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally related to malfeasance? Nasaan ako yung order mo? Nakalagay dito sa Section 4 at saka Section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta't sinabi namin, merong jurisdiction. Hindi nga gano'n na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos, set out mo, by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mong ipaliwanag. Nako. May pumunta, alam mo naman yung mga agaw na, may mga ganyan-ganyan na naman sa akin. Akala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Yung isa, alam mo naman yun, huwag natin banggitin. Hindi ko, ako naman, wala ba, kaibigan mo naman yung mga yun. Parang nasa punto ko, ako nangingiti sa bagay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun na nga po ko, mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin banggitin, baka pagdamdam pa, baka naman nun, nag-usap-usap sila ko, kasi dito nabigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito,
kanya lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, Opo. tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. Opo. So, tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot eh, parang bang hindi nila alam. Ang dami nila eh. Ano po, LGU po? Ano nga, sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming-marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siya Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat pa may confidential funds sa Kung ang ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Pang lahat. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O, isipin mo. Oo. Eh gusto ko para wag lang umahahaba lang eh. Tsaka Opo. magkakasamaan lang ng loob eh. Gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Oo. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyo mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi naalis din ako ng hindi na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yun, Oo. Nelson? Oo nga. When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. O di sana, Oo. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na O, sila. ano dito? Oo. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So, ito yung tradisyon pala Kailangan ko. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon nyo na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Eh. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Huwag na Kapwa natin, honorable tao. yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oo. Dahil magkakasama tayo. Kultura Kasama ako Pilipino sa yun eh. majority. Oo. Paano ba yung i-text mo ako? Kung, pasensya na ha, may kursonada sa posisyon mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun eh. Opo. Yung pagiging vice chair, pribilehyo lang yon. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin ng vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang may pakita tuntunin eh. Opo. Basta okay lang papayag ako. Na kapag ka inalis mo ako bilang vice chair, naalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang na-problema Diba? si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh. Ay, wala naman akong problema sa kanila. Kung sagutin nila o hindi nila sagutin, wala akong problema dyan. Naku. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi dyan, Opo. una, anong pangalan ng congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Bariliano po, ng Oo. Maynila. Opo. Ang mali doon, yun ba nayo pa ito? Hindi. Parang third termer na rin bata o second termer na congressman ng Maynila. Oh, sa mga tweet, marami nagkamali doon eh. Siya, at saka kung sino man yung deputy, kung sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver, Opo. kaya pati yung isang batalyon
na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Oho. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. May narito lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, Okay. kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yun, Bawal tradisyon. yun. Hindi lang kami, maski sa Senado magtanong ka, kilala mo naman si... Tama, kung na-Francis Tolentino, Sentol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. Kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Oo, nakalimutan ko. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina Opo, yan. Sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Ang dami ko rin na mga... Nakalimutan niyo yung notes niyo. Pumunta ako sa kuryente, nagmamadali ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala. Kasi kung binubulsa ko rito, ang ginagawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya nung kung sino nakatayo sa O, at oras na yun. bakit hindi pinigil ng presiding Yung officer? presiding officer. Okay, Opo. o, huwag na yun kasi deputy speaker yun Opo. Oo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Ikaw, Manix. Paano yung nandun ng mga batalyon ng generals, ha? Mga bastonero niya Yung bastonero, deputy majority, Oo. meron pang assistant. Mayroon pa mga Kasi alam ko yun, nung ako naging senior deputy rin ako, SDML, oo. may mga 15 mga tauhan ako doon. Opo, oo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver, bawal yan. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ni-repair ka agad, o. So, Hindi pa rin napansin ng rules ni repair. Sabi nga, hindi rin tama yun. Huwag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal, Opo. pero huwag nyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo May dyan. privilege speech na lang, halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Di-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun Ang dapat na ginawa, huwag na nang i-repair sa amin, diretso niyo sa appropriation committee. Kasi ang pinag-uusapan is the budget. Budget. Pero dapat na may hawak. Yan. Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oo. Oo. Yung pagkakatanggal sa akin, huwag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin. Okay na sa inyo. Okay na ako doon. Oo. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga, no. So, Oo. medyo nakakapagtaka nga. Kaya ako nagpunta rito. Dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. Di ba? Oo. Ikaw naman, pwede mo rin akong buyuin. Di ba? Hindi mo. Pero mamaya ko, pag-usapan na natin yung laman ng mga salita. Kasi marami tayo sa mga social media at doon kaya ang tanong din nila, ibig mo sabihin yung mga tanong sa pangalawang pangulo, hindi niya pwede sagutin sapagkat pera ng taong bayan yan pinag-uusapan, dapat ikarapatan na niya, nabusisiin niya at malaman kung paano ginugol. Basa lang po kami ng mga reaction. Kung puntahan na natin yung ating binabanggit kanina, kaya yan po sa Appropriations Committee, sa Good Government Committee, yung punto lang na, bakit ba kasi ayaw sagutin ng pangalawang Pangulo itong binabanggit ng COA na misrepresentation bang kanilang ginamit? Hindi ba dapat daw ipaliwanag din po ito ng tanggapan ng Pangulo sapagkat pera po ito ng taong bayan. Hindi ito personal na pera ng pangalawang Pangulo, Kong. Naliwanag niya Meron siya presentation yung 2025 budget. Ayun, opo. Pagkatapos, ang sabi niya, kasi meron siyang statement, may prepared statement, binasa Opo. niya, so recorded yun. Pinapaliwanag niya na makikipag-communicate po ako sa COA sapagkat subjected ito sa
notice of disallowance. Opo. Totoo Notice of naman yun. disallowance pala, tama po. Notice pa lang, kasi meron siyang 6 months para sagutin yun. Pagkatapos, in relation to 2025, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the 2025 budget of the OBP by way of question and answer, and instead leave it to the discretion of the House of Representatives to decide on such a proposal as presented. Oo. Eh sabi ko kanina, ayaw pa po ba niyo yung sagot na yun? Magalang naman yung sinabi. Nasaan yung offensive part doon? Na kayo naman bahala. Ang ibig niya sabihin doon, kung gusto po niyo lagyan ako ng zero budget, nasa inyo po yun eh. Oo. Oo. I am leaving it to the House of Representatives to decide. Ano yung problema nila doon? Sapagkat nasa inyo nga naman ang power of the Bakit purse, ano? kailangan pa niyang ipaliwanag? Oo. Di ba? Ang sinasabi, ipaliwanag. Sasagot pa lang po ako sa COE. Kasi po katakot-takot na opisina ang meron ding intelligence fund at saka confidential funds. Ang nakikita ko po rito, hihihin nyo lang ako eh. Ako lang po ginigit-git nyo ng ganito. Kamukha nito ngayon, nagtatalo tayo ngayon. Ba't Office of the President lang pinatawag nyo? Wala po bang notice of disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP, at saka yung PNP, and such other offices of government connected with intelligence gathering and blah blah blah. Sabi na nga, no, meron din po eh. Ayaw niya lang sabihin kung gaano karami. Ayan. At saka ang sinabi ng COA representative na ang nakahawak lang pala ng dokumento ay yung dokumento ng office na yung tanggapan ng Pangalawang Kaya Pangulo. nga, bakit hindi nila in-anticipate na po pwede rin naman tanungin ilan-ilan pang mga opisina ang merong ganitong klaseng pondo na inisyuhan nyo ng notice of disallowance. Kaya makita mo sa dami po ninyo, yan, wala man lang makakapagsabi kahit na ballpark figure sapagkat nakatuon lamang sila sa opisina ng Vice President. Ngayon, dadako tayo doon. Bakit po nagkaganon? Eh dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag. Yung sinasabi nga natin, nagdadadamba kayo, halos nag-aagawan kayo, na kayo ang mauna. Ayaw daw po na ng mga naglulundag. Naggigit-gitan kayo. Gigil kayo. Na magtanong. Di ba? And then, pero kasi naman tong sa ibang mga vice president, kayo na pinalutang niyo po, nung wala kayo, eh kasi naman daw parang kagandahang loob na lang nung nakaraan na binigyan ng confidential fund ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Eh pero sa mga nauna naman daw, ang Pangalawang Pangulo, wala naman daw talaga yan eh. Di ba? O ayun ang problema natin eh. Binigyan ninyo eh. Nagkataon na ang pagtitiwala sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan ay nire-represent ng Office of the Vice President and Office of the President. Kung sa hudikatura naman ang pinag-uusapan, nandyan ang Supreme Court, nandyan ang Court of Appeals, nandyan yung Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, nandyan yung mga Courts of First Instance, ito yung RTCs, at saka yung MTC. Lahat na mga nito eh. Hindi naman pinagtatatanong yan eh. Paano yung budget namin bilang isang institusyon dyan? Sino sa palagay mo ang nag-represent sa amin para busisiin ang budget ng House of Representatives? Meron ka bang nabalitaan na binusisi ng isa sa amin? Amin bukod bang budget ang... sabihin mo... Bakit naman? Legislative kami. Oo nga pala, no? Iwanay pa yan. Naalala mo ba kung sino yung nag-sponsor ng budget namin? Parang wala akong maalala ko. Naalala mo ba kung sino yung committee na tumunto sa budget namin? Sino yung nagrepaso? Parang meron ba? Wala akong maalala ko. Meron ka naalalang tanong na nagtanong sa budget ng Congress? Wala. Hindi ko nga kasi alam kung dinidepesa pa pala ninyo yan. Kaya nga anong pinag-iba namin? Yun nga yung sinasabi ko yung respeto sa pamamagitan ng tradisyon. These are four co-equal and coordinate branches of government. So yung pinakamataas dyan, ginagalang namin, ginagalang natin. Pero doon sa punto ko, ito narinig ko na, napapanood ko din sa iba, siyempre may mga tradisyon na niya tayo, pero siyempre bilang pinagkatiwalaan tayo ng pondo, accountability. Accountable din tayo kung paano ipaliwanag mo sa taong bayan kung saan nyo ginugol yung perang inibinigay sa inyo, pinahawak sa inyo.
Kaya nga, Diba, sa tanggapan ng follow-up Pangulo. kaya nga pinaliwanag niya, ito po yung aking presentation, may kalakip na pong paliwanag kung titingnan po ninyo at sasagutin ko pa po yung COA para sa gano'n malaman po niyo kung saan po ginugol yan. Ayun. Ngayon, kung sasabihin mo na sa liwanag ng saligang batas, because ito yung palagi sinasabi, because public office is a public trust. Yung ganun mga banat ano? Tama po naman. Okay. Sinasabi ba ng provision na yun ng saligang batas that because public office is a public trust, sinasabi ba niya na hindi mo na igagalang ang tradisyon? Sinasabi ba niya? Mukhang wala naman. O you can harmonize. Opo. You can harmonize that provision with the existing rules of the House. Most of it are unwritten rules. Oo. Nakasama na yung tradition, precedent, and experience over the years. Eh paano, bakit hindi nila makilala? Hindi naman sa sinasabing hindi accountable. Ang sinasabi lang natin, merong paggalang, merong pagtitiwala, ibigay mo yun doon sa pinakadalawang mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Kapag wala na yung respeto, paano ba yung sinasabi mong public trust? Oo. Eh, ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust, tingnan mo sa sarili mo, if you are competent enough to exercise that Opo. trust. Eh hindi, ayaw mong igalang eh. Oo. Sana kung hindi siya nagpaliwanag, sana kung hindi siya nag-present. Eh hindi nag-present siya. Pagkatapos nung sinabi niya, I forgo. I forgo. Hindi ko na po gagamitin ang opportunity ko na ipagtanggol yung budget ng opisina ng Vice President sa taong 2025 sa magitan ng tanong at sagot. Kung hindi, ay iniiwan ko na po sa inyong pagdesisyon kung ano po ang kahihinat na ng proposal na ito sa inyo. Ayun. Yun ba ay kabastusan? Well, mukhang ang tingin po. Ang nagsalita is a Vice President. Oo. O ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, kailangan ka namin tanongin, bakit noon hindi nyo ginawa ito sa iba? Yun ang katapat na tanong doon eh. Ba't ngayon lang kayo naglulundag? Ayun ang ayaw nila eh. Dapat noon, naglulundag din kayo para sa ganon, parehas lang. Eh, ang kaso, sa tagal ko nga dito, sabi ko sa inyo, 2004 to 2023, wala akong nakitang naglulundag. Ngayon lang, 2024, dito ko nakita. Opo. Hindi kasi naman daw po, ito naman ako lang, binabagin ko lamang dito. Wala naman daw po kasi sa kasaysayan na mandakin nyo, 125 million naggasto sa loob ng labing-isang araw, Kong. Bakit? Parang hindi niya pangkaraniwan nga naman yun. Di ba? Eh, masyado ka suspityoso eh. Di ba? Opo, yun sa... Bakit? Ba't hindi gagastusin kung talagang binigay yun? Eh, kaysa naman dumating sa, isoli mo sa treasury. Anong nangyari sa PhilHealth? Oo. Na pera ng mga miyembro? Hindi ibinigay sa mga miyembro. Dapat sana ay nagamit ito sa pangkalusugan ng mga miyembro. Ayun, ibinalik sa treasury. Bakit? Pera ng tao yun eh. Pera ng miyembro yun. Oo. Oo. Pagkatapos, sino ngayon ay sisisihin mo? Halimbawa, doon sa pagkakasoli nun, halimbawa, 1,000 ang namatay. Sana man lang, kalahati nun ay nasave mo, nailigtas mo sapagkat nabigyan ng karampatang lunas. Wala eh. Oo nga, Sino tama. makapagsasabi Oo. na maaari kang nakapagligtas ng buhay? Eh, hindi ganun nangyari. Oo. Pero walang naninisi doon. Eh, buhay ang pinag-uusapan doon eh. Oo. Oo nga naman, ano? Ay, naku. At saka yung iba nga, pinupuna dahil sa hindi ginagamit yung pondo dyan. Ayun, yung Diba? sobra naman ang pagtitipid, hindi naman Eh, nila wala nga pumapansin doon eh. Oo. Pareho lang naman ang epekto nun kung sakasakali baka mas malala pa eh. Oo. Oo. Sino pwedeng humatol ngayon? Okay, ginastos ko ng 15 araw, halimbawa, 11 araw. Sino makakapagsabi na mali yun? Okay. Sasagot pa lang ako Oo. binabanatan nyo na ako. Sasagot ako sa inyo sabi kanina nung COA, dahil po sa kakulangan ng mga ibang supporting documents. Oo. Yung iba po naman na hindi naging compliant to sa mga ibang requirements na kinakailangan po, kaya po nagkaroon po ng notice of disallowance. Oo. So, sa sandaling mapatunayan niya yan, sa sandaling makakuha siya ng supporting evidence, halimbawa, sa sandaling makapag-comply siya, magiging allowed din yan, hindi ba? Oo, kanila, oo. Ba't hindi mo hintayin yun? Oo nga.
Ay, paano nga pala kung ano, lumabas ang pagkakataon after 6 months, sinabi ng COA, oy, allowed pala, tama pala yung report, yung Oo. disallowance pala O, ay... tatayo daw yung nag-privilege list para sabihin niya, I'm sorry, Madam Vice President. Pero yung paggalang, hindi mo na binigay. Di ba? That just been done. Tumira ka na agad. Kahit na mali, na hindi ka dapat tumayo sapagkat merong pending bill. Tumayo ka at walang sumansala sa'yo dahil sa kanyang sa pagmamadali ninyo na magkaroon kaagad kayo ng hearing. Ayun. Di ba? Yun ang naglululundag. Anyway, basta pa po ako kami ng mga reaction, ha? Sa po siguro, kasi sayang din po naman itong mga pagkakataon ito. Sabi nyo nga, ano na lang ngayon ang gusto nyong iparating doon sa sektor ng urban poor, para ho sana sa kaliwanagan. At siyempre, huwag naman sila masipahayo ko. At least kahit paano, mabigyan pa rin natin sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Di ho ba? Sabi ko naman sa kanila, huwag silang mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, ay mananatili tayong kumakapit sa pag-asa na balang araw ay makakamit pa rin natin yung inaasam natin na pagtatagumpay, kung hindi man siguro sa madaling panahon, basta antayin natin. At huwag kayong malulungkot dahil sa dami ng nalulungkot ngayon din. Oo nga, marami ang Tapos sana hindi mo na tinanong yun di ba? Oo. Nagsisisi tuloy ako. Ay, na-hybrid pa rin ngayon ko. Baka kung magkasakit pa yung mga mahirap na nga ang buhay. Magkakasakit pa. Oo. Hindi, meron naman tayong Lebex ko. Medyo, Di ba? Supreme Barley tayo. Palakas sa resistensya ko. Papalubag loob. Yun na, yun ang aking gustong ipaalam sa kanila. Alam mo, ito yung binabanggit ko kanina na binagbabawalan ng mga miyembro na magsalita kapag merong pending bill, ano? Opo. Actually, yun ay basic sa amin yun Opo. Sabi nga namin, nababalutan na ng ano yun nababalutan na ng napakaraming susun na tradisyon. Opo. Pero dito sa aming Rules of the House of Representatives, 19th Congress ngayon, ano? Naipasulat na ito Rule 17. Ito yung tinatawag na privilege hour. Okay. Section 124 dyan, ha? Aha, okay. Pinahanap ko kasi alam ko ito, nabahano ko Opo. Paragraph 5, nakalagay, members shall not avail of the privilege hour to speak on concerns that are principally and directly related to the subject matter of measures already pending in any committee or in plenary session. Oo. Isipin mo, September 3 nung tumayo siya, nagumpisa yung October 4 yata Opo. Ibig sabihin, nagsisimula na hinihimay na yung budget briefing at malapit-lapit na yung plenary. Yung sinasabi ko nga sa'yo. Actually, nagsimula ang plenary. September 6 yata, kung di ako nagkakamali. Opo. Halos doon Sa makapit ka, bawal-bawalan na tumayo siya. Tingnan mo, wala man lang nakapansin. Ako alam ko Opo. Nakalimutan ko nga dahil wala yung record ko kanina. Kaya sinasabi ko ngayon dito. Oo. So, dapat, well, sa part... Pero kahit na mali, kahit na illegal, Opo. ginamit nilang dahilan para ipatawag ang Vice President. Oo. Isipin mo na lang ito dyan. Ito, Nelson, ikaw naman mapag-analisa. Ikaw ang aming analyst dito sa programang ito. Oo. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglulundag lahat na pagtatanungin ng Vice President Opo. doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? Okay, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa Oo. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina ng Vice President, halos lahat, Gusto mong tanong? nang gigigil lahat Mm. na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? So, pag-isipan ninyo mabuti. Tatango-tango yung cameraman natin, mga naintindihan na. Nag-iisip din kayo mabuti ko. Ha? Nag-iisip din po kayo mabuti. Nakakalimutan nyo kasing isipin. Tingnan mo, ako kanina ko pa kayo iniintay na at kailangan maunawaan mabuti. Opo. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing wala silang karapatang magtanong. Pero dito halatang halata, pinanggigilan ang opisina ng Vice President tungkol sa kanyang budget.
Pero yung kabuuang budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration, bawal na kami magtanong. Oh. Ano masasabi mo, Mr. Analyst? Nakakalungkot. Nalulungkot ako. Nalulungkot ka lang? Nalungkot na rin ako. Kaya nga, tinong resulta ko. Ito na, resulta. Resulta ka na ba? Opo, wala na ako kasi. Nalungkot lang si Nelson. Yun lang ba yung observation? Nalungkot? Your Honor, tapos Hindi na ba po sa... umapoy ang damdamin mo? Ayun nga. Eh, Sa mukhang gusto. kaloob-looban mo, hindi ka ba hindi ka ba natulala sandali? Natigal-gal ka. Oo. Ay, naku, Your Honor, wala na ako tayong oras.